Hi guys, ayan, nilalamok na ako dito guys. Ayan, share ko lang sa inyo yung mga nangyayari sa akin guys. Kasi feeling ko kasi na parang magiging masama pa ako guys. Sa totoo lang, tagalinis lang po ako. Hindi pa naman ako sikat, tsaka hindi pa naman ako mayaman. Siyempre nga po, tagalinis lang ako. Tapos at the same time, nagbablog ako ng paunti-unti kasi hindi ko naman kayang pagsabayin yung trabaho tsaka pagbablog, di ba? So ito ngayon nangyari guys. Ang pasok ko ay 7 to 4, 7 ng umaga hanggang 4 ng tanghali, ng gabi, ng hapon. Ngayon, nagpagasolina kami sa isang gasoline station dito sa C5 Road. Basta unang gasolinahan yata yun, hindi ko matandaan kung basta nagpagasolina ako. Hindi naman ako nasamaan loob ko. Siyempre, sa gasolina, may gasoline void dyan, di ba? Alam ko, utusan lang sila, kumbaga. Yung ganon, sa akin lang pare-pareho kami nagtatrabaho. Dapat, naging tapat naman sila kasi sa totoo lang, nagbabayad naman kami ng tama. Ganito kasi yung nangyari guys, nagpagasolina kami, tapos ang nakasaksi na sa amin na magkakasama kami yung mga katrabaho ko kasi nagkasabay kami sa isang daanan. Ngayon, nagpagasolina nga kami kasi mauubos na yung gasolina namin. Di ba nasa red na siya, may red, di ba red tapos full nakalagay doon, di ba? Kasi kanina nagpagasolina kami guys, nasa red siya, tapos nung nagpagasolina kami, nandoon na siya sa full. 100 pesos, napuno na siya guys. So, ngayon, nung nakaraan, kaya kami nagpagasolina kasi mauubos na talaga yung gasolina namin. Ngayon, itong si gasoline boy, guys, hindi pala niya nilagyan. So, hindi naman, siyempre, masyado kaming tiwala. Hindi pala niya nilagyan ng gasolina. Kasi sabi ng mga katrabaho ko, dapat may resibo. Hindi rin naman kami naghihingi ng resibo, guys. Kasi, siyempre, naisip namin may CCTV, diba? Ngayon, hindi namin napansin yung 100 na nilagay niya doon tsaka sa paggagasolina. Hindi namin napansin yun guys. Nang napansin namin yung umalis na kami, sabi niya ng asawa ko, ma, wala lang nilagay na gasolina. Siyempre natakot ako kasi sa EDSA ang daan namin. Kung maubusan kami ng gasolina sa EDSA, siyempre maglalakad kami, diba? Nagtaka yung mga katrabaho namin na magkakasabay kami. Wala pa ako, nahuli ako kasi nga hindi naman kami na pwedeng bumalik doon sa gasolina kasi one way na siya eh, parang malayo na talaga yung iikutan. Ngayon baka hindi na kami lalo so sabi ko sa asawa ko, sige bumalik ka, balikan mo doon kasi sabi ko sayang naman yan. Minsan alam niyo naman guys, di ba, nagbibigay naman ako pag mayroon, pero yung time na yun talagang sagad talaga ako guys, tsaka ang layo pa ng sahod. Diba? 31 pa lang yun. 31 ng March 31, 6:31 ng umaga. Tandang-tanda ko pa yan, guys. Di, yun na nga. Buti na lang talaga nakisama yung motor namin. Hindi kami naubusan ng gasolina. Tapos ito pa. Ewan ko kung bakit. Lapitin ako talaga ng masasamang loob, guys. Oo, seryoso. Dito sa trabaho ko, sa totoo lang, ayoko talaga sana banggitin to, pero masama ang loob ko kasi siyempre, lagi akong nananakawan. Alam mo yung nag-charge lang ako ng cellphone ko, ninakaw. Siyempre, yung cellphone yan, ginagamit ko sa pagbablog eh, di ba? Tapos, yun, charger nga, nawawala, cellphone pa kaya, di ba? Tapos, yun nga, yung susi ko, nakapadlock, pagpasok ko kinabukasan, nakabukas na. So, na-lost read na siya bigla. Nagtaka naman ako, siyempre hindi na lang ako nagsalita. Nagkwento ako sa mga katrabaho ko kasi tinanong nila kasi bakit daw ako nahuli? Magkakasabay kami. So sabi ko nga ganun ang nangyari. Hindi sila naniniwala kasi bakit daw puro na lang ganun yung nangyari. Ito na nga, kagabi umuwi ako ng Cavite kasi nag-stay naman talaga dapat ako dito sa work ko. Pag uwi ko ng Cavite, bumili ako ng talong sa kalsada, pero lagi ako nabili doon kasi lagi kong binababaan. Sabi ko, ate, magkano yung kilo ng talong? Sabi niya, 40. Ngayon, bumili ako. Pagtingin ko,
hindi naman 40 ang nilagay ni ate, 50 pesos. Diba? So, syempre ako, ayoko magpahiya ng tao. Hindi ako katulad ng ibang tao na nagpapahiya. So, ngayon, kinikwento ko lang yung nangyari sa akin, pero wala akong binabanggit na pangalan, guys. Sinishare ko lang sa inyo yung sama ng loob ko. Syempre, wala naman akong ibang labasan ng loob, hindi kayo, diba? Sabi ko sa kanya, habang dumudukot ako ng pera ko, guys, kasi 200 lang talaga yung pera ko. Bigay lang yun ng viewers ko dito, kay si Alin Ernest. Siya yung nagbigay ng 800 pesos nung nakaraan pa yon, guys. Siyempre 200 na lang natira kasi naghingi pa yung kapatid ko ng pangload na 100 pesos. Siyempre binudget ko yun dito sa trabaho ko. Umuwi ako. Siyempre gabi na, wala na akong time magluto. Ang naisip ko na lang, magturta kami ng talong. Bumili ako ng 4 na piraso na talong, tapos isang sitaw. Ang sabi niya yung sitaw 40 pesos. Bumili ako ng sitaw tsaka talong. Ngayon, ang halaga nila ay pumatak ng 95 pesos ang binili ko. Diba? Isipin nyo, guys, talong lang binili ko, apat na piraso ba yun o 5, tsaka sitaw 95 pesos. So binigyan ko sa 100, sinuklaan niya ako ng 5 pesos. Di ito na nga, guys, iniwan ko yung binili ko. Tapos kumuha ulit ako ng 40 pesos yung kilo ng kamatis, na murahan ako, kaya bumili ako ng medyo kalahating kilo. Ngayon, ang sabi ng babae, 115 ata yun o 190 ang pagkasabi niya. Ha? Nagulat ako. Sabi ko, binayaran ko na yung una kong yung una kong binigay sa'yo, 100. Sabi ko, sinuklian mo pa nga ako 5 pesos. Sabi ko, ang babayaran ko na lang ngayon ay yung kamatis. Tapos, kamot sa ulo yung babae. Kasi sa totoo lang, guys, kung mayaman ako, hayaan ko na lang siya eh. Kaso, guys, alam nyo naman, ultimo ulam nga eh, diba? Bigay lang sa akin. Dahil nga, na-scam ako na walang nakakaalam. So, nagtitiis ako. Alam mo yun, nakakaiyak kasi may pira naman talaga sana ako eh. Na-scam lang talaga ako. Alam mo yung, ako yung naghihirap sa sarili kong pera. Alam mo yun, namulubi ako. Kung tutuusin, may pira naman sana ako eh. Diba? Napunta lang sa sa scammer. Yun. Masakit ang isipin sa akin yung nangyari talaga, guys. Kaso, hinayaan ko na lang, pera lang naman yan. Naisip ko na lang na balang araw babalik din yan sa akin. 100 million times, ganon. Yun lang yung naisip ko, guys, na ayoko nang gumanti. Ang sa akin lang, trabaho na lang, kasi balang araw, malay nyo, diba? Mabibili ko rin yung gusto ko balang araw, guys. Yun lang naisip ko, guys. Never ako nagsalita ng masama, kaya lang parang masakit lang sa loob ko na nagmukha pa akong sinungaling, yung ganun. Alam mo yun, walang naniniwala. Sabi ko, grabe naman, malaking kumpanya daw yon, yung gasolinahan. Oo nga, malaking kumpanya nga. Alam kong mayaman yung nagpapatakbo doon. Kaso nga, gasoline boy ang nagbigay sa amin, di ba? So, may ginawa talaga siya na, alam mo na yun. Kaso, pinagpasa Diyos ko na lang yun, guys. Mas okay na kasi yung niluloko sa nanloloko, di ba? Kaya, ayun, nagmumuo na lang ako. Nayaan ko na lang yung mga sakit na nararamdaman ko sa buhay ko. So, ayun lang, guys. Nalulungkot lang ako sa nangyayari sa akin na bakit lagi akong niloloko ng mga tao. Mabait naman ako, di ba? Ewan ko ba? So, yun lang, guys. Naglabas lang ako ng sa loobin ko, guys, nangyari sa akin. Yan, thank you for watching, guys. Masakit na yung lalamunan ko kasi kakatapos ko lang mag-live ngayon sa YouTube ko. Dami ang nanood eh. Tutulog na ako ngayon ng maaga, guys, kasi maaga pa ang gising ko bukas. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you nga pala, guys, sa mga nag-like, share, and subscribe. Ayan. Salamat, guys, sa mga channel ko na nag-support lahat. Ayan. Salamat. Ang marami. Bye. Good night.